Makalipas ang ilang oras, tumuloy pansamantala sina Mujen at Laichong sa tahanan ng angkan ng Namgang. Akala ko talaga ay mamamatay na ako. Pero, hindi naman pala ganoon kalala, hindi ba Ginoo, sabi ni Mujen kay Laichong. Ang tinutukoy mo ba ay kung gaano mo kahusay itinago ang panginginig ng mga binti mo? Naging maayos naman ang lahat sa pagkakataong ito, pero, walang kasiguraduhan na palaging ganoon ang mangyayari. Huwag na huwag kang magpapabaya, sagot ni Laichong. Oo Ginoo, tatandaan ko iyan, sabi muli ni Mujen habang yakap nito ang kanyang espada. Hindi pa rin tapos ang lahat. Ang pabor ay 2 panig at ito ay isang bagay na may kapalit. Panahon na, para tayo naman ang tumanggap ng pabor ngayon, sabi muli ni Laichong. Nakaramdam naman ng pagkalito si Mujen dahil hindi nito naunawaan ang sinabi sa kanya ni Laichong. Bago pa makasagot si Laichong, biglang umalangaw ang isang matalim na katok mula sa pinto. Bahagyang umismid si Laichong na para bang inaasahan na niya kung sino ang dumating at napabulong siya. Na ang dumating ay ang demonyo. Dahan-daang bumukas ang pinto at pumasok si Jin Qian na may hawak na espada, habang ang anak naman nitong si Miyong ay sumusunod sa likuran nito na nakayuko ang ulo ng dahil sa hiya. Una, mas mabuti sigurong humingi ako ng paumanhin tungkol sa aking anak. Nakagawa siya ng mabigat na pagkakamali. Ninakaw niya ang iyong espada. Tama ba? Sabi ni Jin Qian kay Mujen. Nag-alinlangan si Mujen, nanginginig ang boses habang nagsisimulang sumagot ng walang katiyakan. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, nagsalitang muli si Jin Qian. Hindi mo na kailangang mag-atubili. Sinabi na niya sa akin ang totoo. Ngayong alam na natin ang katotohanan, kailangan nating itama ang ating nagawang pagkakamali, pagpapatuloy ni Jin Qian. Itama ang nagawang pagkakamali. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Mujen na medyo naguguluhan. Miyong, anong nangyari sa babaeng tagapagsilbi na nagnakaw ng singsing na pilak, 20 taon na ang lumipas? Tanong ni Jin Qian kay Miyong. Pinutol ang kanyang pulsuhan, sagot ni Miyong habang nanginginig ang buo nitong katawan. Nanlaki ang mga mata ni Mujen at Laichong dahil sa takot habang hinugot naman ni Jin Qian ang kanyang espada. Tama ka, sumigaw ng malakas si Jin Qian at iwi na siwas nito ang hawak na espada kay Miyong. Sa sandaling iyon, napuno ang isipan ni Miyong ng mga alaala mula sa kanyang kabataan. Naalala niya ang sarili bilang isang batang nagsasanay ng espada kasama ang iba pang mga alagad. Ang bawat sandaling kanyang naaalala, palaging may espada sa kanyang kamay. Ang larong pakikipaglaban gamit ang espada ay unti-unting naging tunay na pagsasanay, at kalaunan ay naging sentro ng kanyang buhay. Ang pag-ugoy ng espada sa itinakdang landas, nang may katumpakan at walang pag-aalinlangan. Iyon ang landas na pinili ng kanyang ama at ng kanyang angkan para sa kanya. Ang landas tungo sa pagiging susunod na pinuno ng angkan, hinubog ng mahigpit na pagsasanay at mahigpit na mga alituntunin. Kaya niyang tiisin ang lahat, ang pagsasanay, ang mga patakaran, pati ang paghahagupit. Ngunit, ang paminsan-minsang sulyap niya sa likuran ng kanyang ama ay laging malamig ang pakiramdam. Para bang sinasabi ng likod ng kanyang ama na hindi siya sapat. Kailangan niyang mahigatan pa ang kanyang sarili. Maging karapat-dapat na maging susunod na pinuno ng kanilang angkan. Ano man ang kinakailangan, kahit ano pa ang kailangan niyang gawin. Kaya niya ninakaw ang espada. Kahit duwag at marumi ang paraan, ayos lang, basta makamit niya iyon. Kailangan lang niyang maging malakas. Nang siya'y purihin dahil nakuha niya ang espada, kumapit siya sa sandaling iyon bilang patunay ng kanyang halaga. Ang mga palusot na iyon ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy at napagtanto ni Miyong na hindi na niya kailangan pang magsinungaling sa kanyang sarili. Isang matinis na tunog ang pumuno sa silid ng magbanggaan ang bakal sa bakal. Tumalon si Mujen upang harangin ang espada ni Jin Qian gamit ang kanyang espada na nasa loob pa ng kaluban. Mujen, bakit mo ako pinigilan?
Ang kasalanang ginawa ng kamay ay dapat bayaran ng kamay, sabi ni Jin Qian kay Mujin. Nagkamali siya, oo, pero sinabi niya ang totoo hindi ba? Tinuruan din ako na dapat bayaran ang mga kasalanan, pero, hindi mo ba nakikita kung paano ko binayaran ang kanyang pagkakamali? Kahit na pinili kong tumbasan ang kanyang mga pagkakamali ng kabutihan, ang nangyari ay nangyari na. Kailangan na talaga nating baksang muli ang mga pahina ng isang librong na isara na. Maari bang huwag na nating palalain pa ang sitwasyon, sagot ni Mujin. Sa loob ng isang sandali, muling napuno ng katahimikan ang silid. Dahan-daang ibinalik ni Jin Qian ang kanyang espada sa lalagyan nito. Tama ka, hindi ko nahahangaring ituloy pa ang isang usaping tapos na. Ang iyong kabutihan ang nagligtas sa kamay ng aking panganay na anak. Higit pa rito, napigilan mo ang pagdungis sa dangal ng angkan ng Namgang, at pinagkalooban mo pa kami ng isang mahalagang espada. Ngayon, paano ko mababayaran ang 3 pabor na ipinagkaloob mo sa angkan ng Namgang? Sabi ni Jin Qian kay Mujin. Kinabukasan, magkasamang naglakad sina Mujin, Lai Chong, at isa sa mga elders ng Namgang sa isang mahabang pasilyo. Bumalik ang isip ni Mujin sa nangyari noong nakaraang gabi. Naalala niya si Miyong na nakaluhod sa kanyang harapan, nakayuko at nakalapat ang ulo sa sahig, habang nanginginig na nanunumpa ng buong katapatan na balang araw ay susuklian niya ang biyayang ipinakita sa kanya ni Mujin. Talaga bang nakagawa ka ng espada sa loob ng 5 araw? Tanong ng elder kay Mujin. Alam po ninyo, sabi ni Mujin. Ipinagpalagay ko lamang iyon batay sa iyong namamagang mga kamay at maruruming mga kuko. Sinasabi nilang ang mundo ay napakalawak at puno ng talento. Salamat sa pagtulong kay Miyong, sabi muli ng elder. Kinamot ni Mujin ang kanyang ulo at mapagkumbabang sinabi na wala naman siyang talento. Biglang naisip ni Mujin na ito na siguro ang sinabi sa kanya ni Jin Qian na kabayaran para sa mga ginawa niyang pabor para sa angkan at siguradong gagawin ni Jin Qian ang lahat para maibigay ang lahat para sa kanya. Sinabi noon ni Lai Chong ang lahat ng kinakailangan nila kay Jin Qian. Ang makapasok papunta sa imbakan ng mga banal na sandata, mga halamang naghihimala, mga nakakalasong halaman, at anumang makamandag na nilalang. Ang huli, isang tunggalian laban sa pinuno ng angkan. Napabuntong hininga na lamang si Mujin at nasabi sa sarili na sana ay tuparin nga ni Jin Qian ang kanyang pangako. Baka lumalampas na ako sa hangganan. Pero, desperado na ang pangangailangan ng mga Shaolin sa iyong mga talento, sabi muli ng elder. Ang Shaolin, medyo nagulat si Mujin. Oo, mula pa noong bata ako, patuloy silang naghahanap ng mga bihasang panday mula sa buong Jiangho. Mayroon silang isang suliranin na hindi nila kayang ayusin, sagot ng elder. Siguro, ang tinutukoy mo ay ang mga kahoy na imahe. Napaka-natatangi ng bagay na iyon na mayroon sila. Ang Shaolin ay nasa daan papuntang Luoyang. Kaya naman, maaari tayong dumaan kung magkakaroon tayo ng pagkakataon. Bago yun, puntahan muna natin ang una nating gantimpala, sabi naman ni Lai Chong. Narating na nina Mujin at Lai Chong ang aklatan ng angkan ng Namgang. Pagpasok sa loob, sobrang namangha si Mujin nang makita niya ang mga nakahanay na mga estante ng sinaunang mga manual at mga aklat. Maaari kang pumili ng isang aklat gaya ng ipinangako, kaya pumili ka ng mabuti, sabi ng elder kay Mujin. Maraming salamat Ginoo, sagot ni Mujin. Si Lai Chong naman ay nagsimula ng maghanap sa mga hanay ng aklat. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong siya ni Mujin kung ano ang kanyang hinahanap. Ayon kay Mujin, marahil ang hinahanap ni Lai Chong ay isang teknik sa espada o isang manual tungkol sa galaw ng paa. Nakita ko na, sabi ni Lai Chong at kinuha nito sa estante ang isang aklat na may pamagat na Fleeing Monkey Arts at inabot niya ito kay Mujin. Fleeing Monkey, ano namang gagawin ko dito? Ginawa ko ba ang isang buong espada para lang matutunan ang paraan ng isang unggoy? Paano naman ang mga pamamaraan ng espada?
Yung may banal na pamamaraan sa huli, sabi ni Mujen. Tumigil ka sa pagrereklamo at isaulo mo ito bago natin matanggap ang mga susunod na gantimpala, sabi muli ni Laichong. Sige na nga, sagot ni Mujen na may halong pagkadismaya. Kalaunan, habang kinukuha nila ang supot na naglalaman ng lason na isa pa sa mga ipinangakong gantimpala, tinanong ni Laichong si Mujen kung naisaulo na ba nito ang manual. Oo, pero hindi ko talaga ito maintindihan. Wala ako kahit isang naintindihan sa lahat ng aking mga sinaulo, sagot ni Mujen. Sapat na iyon. Lagi mong alalahanin ang mga aral na ito sa iyong isip tuwing ikaw ay nagsasanay, sabi muli ni Laichong. Talaga bang makakatulong ito para sa akin? Tanong ni Mujen. Bago ko ipaliwanag sa iyo ang lahat, kumain ka muna nito, sabi muli ni Laichong kay Mujen. Sandali Ginoo, ano ba iyan? Sagot ni Mujen habang hawak ni Laichong ang pisngi nito upang pilit na may bukas ang bibig ni Mujen. Masarap ito at mabuti ito para sa iyong katawan. Ito ang lason na tinatawag na 7-step servant venom, sabi muli ni Laichong at isinubo nito ito kay Mujen. Sandali Ginoo, bakit kailangan kong kumain ng ganyan? Una, sinabi mo sa akin na kailangan kong sauluhin ang fleeing monkey arts. Ngayon naman, ipapakain mo sa akin iyang isang supot ng lason. Siguro naman ay dapat mong sabihin sa akin ang dahilan, sabi ni Mujen. Sasabihin ko sa iyo sa tamang panahon. Ito na ang pagkakataon mo na maging si Tang Mujen, ang banal na manggagamot sa buong Sichuan, sabi muli ni Laichong. Isang banal na manggagamot, anong ibig mong sabihin Ginoo? Tanong ni Mujen at inilapat ni Laichong ang kanyang dalawang daliri sa balikat ni Mujen. Tama, isang banal na manggagamot na makakapagpagamot kahit hindi na gumamit ng karayom. Ikaw ay magiging isang totoong master na nakakapagpagaling. Kakain ka nito ngayon. Tama ba? Sabi muli ni Laichong. Sige na nga, sagot ni Mujen at ibinuka nito ang kanyang bibig at isinubo ang isang piraso ng venom. Mabilis na tinakpan ni Laichong ang bibig ni Mujen upang masiguro na kakainin nga nito ang venom. Nagpumiglas si Mujen ng buong lakas, ngunit huli na ang lahat, tuluyan na niya itong nalunok. Kung nais mong mabuhay, huwag mong iisiping isuka ito, kailangan mo itong tanggapin ng buo, sabi muli ni Laichong. Sinusubukan mo ba akong patayin? Sigaw ni Mujen at napakasama ng tingin nito kay Laichong. Sinabi ko lang na maaari kang mamatay, hindi na papatayin talaga kita. Gagawin nating poison core ang supot ng lason na iyan. Gusto mong mabuhay. Kung ganoon, sundin mo ng mabuti ang mga sinasabi ko, sagot ni Laichong. Kung tuturuan mo ako, gawin mo ng maayos. Paulit-ulit mo kasi akong nililinlang, sabi muli ni Mujen. Makinig kang mabuti. Ikaw at ako ay mayroong tungkulin upang pangalagaan ang medical arts. Sa halip na pag-aralan ang martial arts para magpasikat sa pamamagitan ng pagdomina sa iba gaya ng isang martial artist, kailangan natin ang martial arts para sa kaligtasan upang maprotektahan ang ating medical arts, paliwanag ni Laichong. At ang paraan na ginawa mo ay ang pakainin ako ng lason, sabi muli ni Mujen na nasusuka pa din ng dahil sa lasa ng venom na ipinakain sa kanya ni Laichong. Noong nakipaglaban kayo ni Jusan sa mga bandido sa ilog, naaalala mo bang naghagis kayo ng mga karayom na may lason para magkaroon kayo ng sapat na oras? Ang poison arts ay maaaring agad magpataas ng tsansa na ikaw ay mabuhay sa sandaling magkaroon ng paglalapat. Para magawa iyon, kailangan mong mailabas ang lason anumang oras. Kahit na nakakatakot ang ideya ng pagkakaroon ng poison core sa loob mo, para sa isang manggagamot na bihasa sa medisina at lason, para na rin itong pagkakaroon ng imbakan ng mga halamang gamot sa loob ng katawan mo. Kung gagamitin mo man ito ng tama o sobra, kung paano at kanino mo ito gagamitin ay nasa sa iyo ang desisyon, sabi muli ni Laichong. Habang nagsasalita si Laichong, isang patak ng lason ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Sa kung anong dahilan, pakiramdam ko,
ito ay bagay na gagawin ng hindi ortodoksong pangkat. Ano ba ang silbi ng pag-aalala kung ang isang bagay ay ortodokso o hindi para sa isang manggagamot? Tanong ni Mugen. Mga balangkas at landas lamang iyon na basta na lang itinakda ng kung sino. Wala akong balak tahakin ang ganoong uri ng landas. Kung may pasyente, gagamutin ko sila, kahit ano pa man ang kinabibilangan nilang pangkat. Kung sila ay nagkakalat ng mga sakit o tumatangging magbahagi ng kaalamang medikal, tatapusin ko sila. Upang maabot ang iyong layunin, kailangan mo lamang piliin ang pagiging praktikal. Nauunawaan mo ba kung bakit mahalaga ngayon ang Fleeing Monkey Arts at ang Poison Core? Sabi ni Lai Chong. Oo, naiintindihan ko, sagot ni Mugen. Kung gayon, subukan mong mabuhay, dahil ito na ang oras para kumalat ang lason. Iba ito sa Black Pony, kaya naman, kailangan mo itong pagtuunan ng pansin, sabi muli ni Lai Chong at ipinatong nito ang kanyang dalawang kamay sa likod ni Mugen.